Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Hanggang ngayon pa ba ay humihingi ka ng tanda o sign sa hinihingi mo sa Diyos, sa iyong panalangin sa Diyos? Noong ako ay magsimulang mangibang bansa, mag-abroad bilang OFW, hiningi ko ang Diyos. Sabi ko, Lord, gusto mo ba akong pumunta sa ganitong bansa? Meron akong application, hinihintay ko, pero hindi ko alam kung tama ba yung desisyon ko. Sa kahihintay ko, wala akong makitang sign kay Lord. Hindi siya nagpapakita ng sign. Ang ginawa ko, pumunta ako dun sa Quiapo at doon ako humingi ng sign sa isang manghuhula. Sabi ng manghuhula, ang dapat puntahan mo lang ay dito sa Asia. Diyan ka magiging successful, sabi niya. So hinahanap ko naman ngayon ang mga pag-a-applyan na Asia at ang unang napuntahan ko nga ay China. Pero na-realize ko later on na maling-mali ang aking ginawa. Bakit? Kasi mas nagtiwala ako dun sa sinabi ng manghuhula kaysa kung ano ang direksyon na ibibigay ng Diyos sa akin. Oo nga, maaring mali yung pinuntahan ko, pero maaring ako ay inintindi ng Diyos, pero ako ay hiyang-hiya sa Diyos. Dahil hindi ako nagtiwala sa Kanya, hindi ako nagpagabay sa Kanya. Imbes na sabihin sa Kanya na, Lord, kung ano yung makakabuti sa akin, doon ako. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na sinabihan niya yung mga tao na huwag kayong humingi ng tanda. Tama na yung tanda ni Jonas. At sa panahon ngayon, ang anak ng tao ang tanda. Ibig sabihin, siya ang tanda natin. Bakit niya sinasabi yun? Sa ating mga desisyon sa araw-araw, pag meron tayong ipinagdarasal, mas magandang gawin natin ay pag sinabi na natin sa Kanya ang ating kahilingan, magtiwala tayo sa Kanya. Yung Kanyang naging buhay, yung Kanyang naging turo, yung Kanyang mga sakripisyo hanggang sa kamatayan, hanggang sa muling pagkabuhay, ay sapat na makita natin ang tanda. Ano ang tanda? Na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Na kung ang desisyon natin ay sumusunod tayo doon sa naging buhay niya, yung punong-puno ng pagmamahal at yung pagsunod sa utos ng kanyang ama, sa kalooban ng kanyang ama, ay madali tayong makapagdesisyon sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Magandang tignan natin kung meron tayong dinidesisyonan ngayon, kung meron kang dinidesisyonan ngayon. Isipin mo lang lagi na ang gagawin mo ba ay ito ay bunga ng iyong pagmamahal? Ito ba ay kalooban ng Diyos? Baka naman yung gusto mong gawin ay hindi na kalooban ng Diyos at mas inuuna mo na ngayon yung gusto mo sa buhay. Pinipilit mo yung diskarte mo sa buhay. Nakatakot yun dahil baka mapasuko ka. Mas maganda yung natutunan ko na dasal na, Lord, ganito ang aking desisyon. Ganito ang hinihiling ko sa iyo na gabayan mo ako. Kung makakabuti sa akin, gawa ka ng paraan na mangyari. Pero kung hindi makakabuti sa akin at sa aking mga mahal sa buhay, huwag kang pumayag. Gumawa ka ng isang bagay na hindi matutuloy. At okay ako doon. Bakit? Dahil ako'y nagtitiwala na alam ng Diyos ang mas makakabuti sa akin. Noong at sasabihin ko yung aking nais, gusto, pero siya pa rin ang masusunod. At kung ano man ang ibigay niya sa akin na tugon, ako ay magagalak dahil mas alam ng tatay ko, ng Diyos, kung ano ang makakabuti sa akin. Kaya huwag ka nang humingi ng tanda, magtiwala ka na lang sa Diyos. Basta sabihin mo lang, Lord, samahan mo ako. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.